Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung nakaraan natin na tinalakay ay patungkol sa mga katangian ng pananampalatayang Islam, mga katangiang natatangi sa pananampalatayang Islam. Dahil mainam na malaman ng isang Muslim ang mga bagay na ito dahil isa ito sa mga dahilan upang makaramdam siya sa kanyang sarili ng karangalan na siya ay isang Muslim. So ngayon, ating tatalakayin ang ilan sa mga pagpapahayag ng karangalan sa pananampalatayang Islam. So, tayo bilang mga tao, nakikita natin sa ating mga paligid, sa ating lipunan, maraming mga tao marami silang kanya-kanyang paraan kung paano nila makamit ang karangalan. Merong mga tao sa kanilang paningin, ang karangalan ay nakukuha sa lakas ng kanilang katawan. Yung ibang mga tao, ang karangalan ay nasa kayamanan. Yung mga ibang tao, meron ding mga tao, ang kanilang iniisip ang karangalan ay nasa antas ng isang tao sa lipunan. Hindi naman kaya yung iba kung gaano kalaki ang kanilang angkan. Pero kung ating iisipin, ang mga bagay na inaasahan ng tao, ng ibang mga tao, na makakuha sila ng karangalan, na makamit ang karangalan, yung mga bagay na ito ay walang saysay. Dahil ang bagay na dapat na ikarangal ng isang tao ay sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagiging Muslim. So kabilang sa mga pagpapahayag, paano natin maipapakita na ating ikinararangal na tayo ay isang Muslim o kabilang sa mga Muslim. So, una, sa pamamagitan ng pagsamba o sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung malaman ng isang tao, isipin ng isang tao, batid niya sa kanyang sarili na siya ay alipin ng dakilang tagapaglikha. Siya ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala, hawak niya ang lahat ng bagay. Lahat ng kanyang nilikha, ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati na rin yung kasama na dito yung karangalan na sinasabi natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Sa malapit nitong kahulugan, sino man ang maghanap o maghangad ng karangalan o kapangyarihan ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat o hawak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng karangalan. So kapag alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may hawak nito, automatic na kapag
kailangan natin o tayo ay nag-aasam ng karangalan ay kanino tayo hihingi? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin na siya ang may hawak nito at siya ang nagbibigay nito kung kanino niya naisin. So normal na ito ang pag-iisip ng isang normal na tao. Kapag meron siyang kailangan, kanino siya hingi? Doon sa may-ari ng bagay na yon. Kung nakakita tayo ng isang punong kahoy at gusto nating kumain ng bunga nito, kanino tayo hihingi? Doon sa may-ari nito. So ganun din sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag meron tayong kailangan, sa Allah lamang tayo hihingi. So yun yung una, ang malaman ng isang tao, isang alipin na siya ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nananampalataya at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa labang. So pangalawa, ang isama ng tao ang kanyang sarili na kabilang sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibilang niya ang kanyang sarili na kasama sa mga mananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sa malapit nitong kahulugan, kayo ang pinakamainam na ummah, na nasyon na lumabas sa sangkatauhan. So, ang isang tao, hindi ba't isang karangalan sa atin na mapabilang sa pinakamainam na nasyon na lumabas o tumapak dito sa lupa. So, ang isang Muslim ay kanyang ikinukonsider o binibilang ang kanyang sarili na kabilang sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paghawak natin sa kanyang mga sunnah. So yun yung pangalawa, ang ibilang ng isang tao na siya ay kabilang sa umma ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pangatlo ay ang pagsunod ng isang tao, ng isang mananampalataya sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sharia na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So dahil merong mga Muslim na sinasabi na sila ay mga Muslim. Sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nila na ang kanilang propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero makikita natin, marami silang nilalabag na batas. Yung mga ipinagbabawal, makikita natin, kanila itong ginagawa. At yung mga inuobliga, yung mga pagdarasal, yung sala, yung sa Ramadan, yung pag-aayuno, hindi natin nakikita na kanila itong ginagawa. So kabilang na sa pagpapakita na ating ikinirarangal na tayo ay mga Muslim ay ang pagsunod natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa sangkatauhan. Siya ang lumikha sa kanyang mga alipin, siya ang lumikha sa atin. So alam niya, siya ang higit na nakakaalam sa kung ano ang makakabuti sa atin at sa kung ano ang ikapapahamak natin.
So kahit ang ating mga sarili, hindi natin masasabi na tayo ang pinaka nakakaalam sa ating sarili. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang higit na nakakaalam. At kung titignan natin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami sa mga sahaba, ano ang kanilang katayuan sa kanilang lipunan? Mababa ang kanilang katayuan sa buhay. Pero inangat sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kabilang sila sa mga pinakamahigpit na sumunod sa Islam. Ang kanilang paghawak sa kanilang pananampalataya ay hindi natin masasabi na kaya nating tapatan. Sa ating panahon ngayon, hindi natin masasabi na merong makakaabot sa antas ng mga sahaba sa pagsunod at paghawak sa kanilang pananampalataya. So yun ang pangatlo, ang pagsunod at paghawak sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pang-apat ay ang pagkakaroon ng kagandahang asal. Mga kagandahang asal na itinuturo ng pananampalatayang Islam. Isang halimbawa rito ay, pinakamagandang halimbawa natin dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa man siya naging propeta, kilala siya sa kanilang lipunan, sa mga Quraysh, na siya ay may magandang asal. Maganda ang kanyang pag-uugali. At kabilang sa kanyang palaya o katawagan sa kanya ay As-Sadiqul Amin, ang tapat na mapagkakatiwalaan. At saka tignan din natin sa ating lipunan. Hindi ba't mas marangal sa harapan ng mga tao o sa harapan ng marami ng nakararami yung isang tao na kahit wala man siyang pinag-aralan o wala siyang kayamanan, wala siyang malaking angkan, pero maganda ang kanyang pag-uugali. Mas kaibig-ibig siya sa mga tao kumpara sa isang mayaman, isang mataas ang pinag-aralan, o isa sa mga matataas na tao o kilalang tao. Kung siya naman ay hindi nakikita sa kanya yung mga gandang asal. Siya ay nakikita na siya ay mayabang, mapagmataas, nandaraya ng kanyang kapwa. Mas pipiliin pa ng mga tao yung may kagandahang asal kahit ano pa man ang kanyang antas sa lipunan. So marapat sa isang Muslim na magkaroon siya ng mga magandang asal na itinuturo ng Islam. Lalong-lalo na yung pagiging matapat, yung pagpapakumbaba, yung sabr, yung pagtitiis, pagtitimpi. Yung kabilang din dito yung pagkakaroon ng disiplina sa oras. Kapag mayroon tayong sinabing oras, dapat sikapin natin na masunod. At kabilang din dito ang pagpapahusay sa ating mga gawain. Kahit anong gawain ay dapat nating paghusayan, lalong-lalo na kung ito ay ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo ay nagsasala, tayo ay nagwudu, sikapin natin na paghusayan at masunod lahat ng mga dapat gawin. So yun yung pang-apat, ang pagkakaroon ng kagandahang asal, magandang pag-uugali na itinuturo ng pananampalatayang Islam. So yung pang-lima, ang pagmamahal sa mga mananampalataya at pagiging inosente sa mga musyrikin.
So, ito yung sinatawag nila na alwala o albara. So, isa ito sa pinakamalalim o pinakamalaki na pagpapahayag ng karangalan natin sa pananampalatayang Islam. So, yung ibig sabihin nito ay tayo bilang mga Muslim, minamahal natin yung kapatid nating Muslim. Kapag minamahal natin sila at saka atin silang tinutulungan sa kanilang mga pangangailangan. At yung bara'atu minal musyrikin, yung tayo ay magiging inosente o wala tayo, sikapin natin na wala tayong kinalaman sa mga hindi mananampalataya, sa mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanilang mga ginagawang pagtatambal. So, hindi natin sila tinutulungan sa kanilang ginagawang pagkakasala. At hindi rin natin kinukonsinti yung kanilang mga pagtatambal. So, kabilang din dito yung pagiging inosente ay kasama rin dito yung pagiging dapat ng isang Muslim ay inosente siya sa mga pagsuway. Yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa kanya ay layuan na ang mga bagay na ito. So, wala siyang kinalaman sa mga pagsuway. So, kabilang din dito ay yung pagmamahal sa mga mananampalataya at pagiging inosente sa mga hindi mananampalataya. Taliwas dito yung ginagawa ng iba, yung makikita natin na yung isang Muslim, mas mahal niya yung kaibigan niya na hindi mananampalataya kaysa sa kapatid niya na Muslim. Kapag parehas yung kakilala niya na hindi Muslim at yung kapatid niya na mananampalataya, parehas silang nangangailangan, yung uunahin pa niyang tulungan yung kaibigan niya na hindi mananampalataya. So, isa ito, taliwas ito sa pagmamahal sa iyong kapatid. So, pang-anim, ang da'wa o pagpapaanyaya sa pananampalataya. Ang pagdada'wa sa pananampalatayang Islam. Dahil ang isang tao, tayo bilang mga Muslim, alam natin, tayo ay meron tayong parang sabihin natin na meron tayong yakin o sigurado tayo na ang ating pananampalataya ay ito ang daang matuwid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-iisang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. So alam natin na ang ating pananampalataya, ang Islam, ay siya lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ang pananampalataya na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba. So ito ay alam natin at tayo ay proud na tayo ay mga Muslim. Proud tayo ng ating dinadala ay ito ang katotohanan. Maipapakita natin ang karangalan na ito sa pamamagitan ng pag-aanyaya ng ibang tao sa pananampalatayang Islam. Waman ahsanu qawlan mimman da'a. At ano ba ang mas mainam pa na pananalita kaysa sa pagpapaanyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung da'wa, yung pagpapaanyaya sa pananampalataya, hindi lamang ito sa pamamagitan ng pagsasalita sa
harapan ng mga hindi mananampalataya at ipapaliwanag mo kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang mensahe ng Islam. Hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita sa harapan ng tao, kundi kabilang sa pagdadaawa yung pagpapakita natin ng kagandahang asal ng Islam, yung kagandahan ng Islam sa pamamagitan ng ating pag-uugali, sa ating mga kilos, sa ating mga pananamit. Dahil isa rin ito sa pinaka mabisa na pagpapaanyaya sa pananampalatayang Islam kapag nakikita ng mga hindi mananampalataya na ang mga Muslim ay sila ay nagtataglay ng magandang pag-uugali. Kapag nakikita ng mga hindi mananampalataya sa atin yung kagandahan ng turo ng pananampalatayang Islam. So yun yung pang-anim. So ang mga bagay na ito, yung anim, kabilang lamang ito sa mga pagpapahayag ng isang tao, isang mananampalataya ng kanyang karangalan na kanyang ikinararangal na siya ay isang Muslim. So una, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng siya lamang na nag-iisa. Pangalawa ay ang pagbilang ng isang mananampalataya na siya ay kabilang sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay ang pagsunod na at paghawak sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng kagandahang asal. Panglima ay ang pagmamahal sa mga mananampalataya at pagiging inosente natin sa mga hindi mananampalataya, sa mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli ay ang pagpapaanyaya sa pananampalatayang Islam. So, ang mga bagay na ito, inshallah, ay maisabuhay natin upang maipakita natin sa ating mga sarili, sa ating mga kapwa mga Muslim, lalong-lalo na rin sa mga hindi mananampalataya, na ating ikinararangal na tayo ay mga Muslim. Hindi natin ikinakahiya na tayo ay mga Muslim. So inshallah, yung ating mga narinig naway nakapulutan natin ng aral at naway gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapagkipakinabang sa atin ang ating mga napakinggan. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.